Hello, good morning, everyone. We will begin our session. I hope our speaker is here. Okay, gonna. There you go. So, good morning ulit sa lahat. This is our last conversation session, and we are fortunate to have with us this morning via Zoom Faye Cura, who is founder of the Filipino Feminist Press, Gantala Press. I will just read briefly the description from Gantala's website now to introduce Faye and Gantala. So, founded in 2015 in Metro Manila, Gantala Press is an independent, nonprofit, volunteer-run Filipino feminist press that centers women's stories and issues in our projects, publications, small fairs, discussions, and workshops, and in our participation in people's movements. We believe in the potential of feminist publishing as a social practice and in solidarity work with women artists and collectives as vital political action. Gantala Press always donates part of our earnings to projects that support the dispossessed and other victims of state violence. All our sales go to publishing projects for long silenced communities in the margins. Faye Cura is a poet, so a publisher and activist. Faye is currently a volunteer for the Amihan National Federation of Peasant Women. I think it is wonderful that we are ending with this particular discussion. I have asked Faye, no? Hiniling ko rin kay Faye na kung pwede, since nakailan na tayong speakers na tumutok rin sa paggawa ng zines. Sa kaso naman ngayon ng Gantala Press, kung pwedeng tumutok din sa book production, no? Na medyo tinuhog na rin naman ni Jello nung dumalaw siya last week, speaking for UMA. No? Ang format natin, well, Faye, for your benefit din, no? So far, ang naging pattern is magsasalitaan muna yung bisita and then mag-Q&A. No? Depende kung gaano katagal yung pagsalita ng speaker at the start of the session. Is really up to you, no? Kung anong tingin mong kailangan na time. No? And then, bubuksan natin yung floor para makapagtanong din yung students. No? Yun lang muna, no? To open this discussion. Hello everyone. It's a bit more challenging kasi Zoom, no? So, it always feels a little more challenging to connect, no? Pero we will do our best, no, for this session. So let us now welcome Faye Cura. Salamat, Faye, sa pagdalaw sa amin ngayon. Hello, magandang umaga sa lahat. Sobrang sad ako na nasa Zoom tayo ngayon, no. Parang I would have wanted na madalaw kayo sa inyong classroom kasi mas maganda talaga yung face-to-face na kwentuhan. Pero ayun, baka mamaya lang ma-distract tayo ng aking pusa kasi in-heat siya ngayon. So medyo maingay siya tsaka uncomfortable, no. So ayan, ano na lang, pasensya na lang. So naghanda ako ng parang notes lang na sumasagot doon sa general na tanong ng bakit do it yourself publishing, no? Parang gano'n. So meron akong nalistang 3 dahilan. At ito ay parang mula sa 8 years na pag-iral ng Gantala Press, no. So nagsimula kami noong 2015, tapos yun nga nagkaroon ng pagkakataon na mag-volunteer sa mga people's organizations, ganyan, no. So na-organize yung ilan sa mga members ng press. So active din talaga sa activist activist field, ganyan. Active din talaga ng mga aktivista, parang ganon.
I think mahalagang ano yun, ikabit doon sa context ng pagpa-publish ng Gantala, ano, yung activism side. Tapos, ngayon gumagawa kami ng mga libro na yun nga, no, tumutulong sa mga people's organization, sa kanilang mga information and fundraising campaigns, yung mga ganoon. So, bakit do it yourself, no? So una, kasi gusto mo, gusto mo yung ginagawa mo. So ako, like lumaki ako sa pagbabasa at pagsusulat, no? So nag-aral ako ng creative writing sa batang edad, high school, tapos nagtrabaho ako sa isang textbook publishing company pagka-graduate. Tapos nagtrabaho eventually sa isang library, sa isang Filipiniana library, no. So kumbaga surrounded ako ng mga libro ng maraming taon. So kumbaga yung paggawa ng mga libro ay natural sa akin at hindi man natural, familiar pala. Familiar sa akin yung paggawa ng mga libro. I love books, ganyan. Nung bata ako, ginagawa ko yung sarili kong mga journal tsaka notebook. 'Di ba pag nung naalala niyo ba ay hindi ko alam kung naalala niyo. Pero nung nasa elementary ako, yung mga tirang blank pages ng mga notebook, pag iisa-isahin mo para gawing bagong notebook, no, tas didesignan mo na lang yung cover para mukha siyang maganda, yung ganoon. So, tapos yun, nakuha ko yung practice na yun na paggawa ng sariling mga journal nung pumasok ako sa art school. Yan, tas hanggang ngayon pag may time, parang I find it enjoyable and therapeutic to make notebooks, no. So, yun, so ibig sabihin, gusto ko yung ginagawa ko and yung so I quit my full-time job noong 2019 para mag-focus sa Gantala. Kasi naisip ko na yung Gantala ay uri ng trabaho na gusto kong gawin na okay lang kahit walang kinikita, no, walang pera, ganoon. Siyempre privilege yan, no, privilege yan at saka malaking bahagi nun ay swerte din tsaka luck, swerte, no, swerte na kaya kong gawin yon, na hindi magtrabaho basically or hindi maging empleyado, parang ganoon. Pero yun nga, yun. So una, do it yourself kasi gusto mo yung ginagawa mo. Tas pangalawang dahilan, do it yourself because you can, no. So meron kang resources, no. Meron kang time, meron kang physical strength, no. Meron kang kaya ng katawan mo physically at saka mentally yung trabaho. Tapos meron kang support ng community, tsaka meron kang passion and commitment. So actually mas mahahalaga pa yung mga resources na yun, I would say, kasi sa finances, no, yung financial resource or capital na sinasabi. Kasi yun, sa tingin ko as long as meron ka nung yung mga nabanggit kong resources, kaya magpatuloy, no? Lalo na yung siguro passion and commitment. Naalala ko lang dito kasi nag-attend ako ng isang ED tungkol sa giyera sa Palestine. So sabi nung speaker, yung isang tanong, paano po yan, ganyan? Alam naman natin na superior yung weapons ng Israel laban sa Palestine, no? Paano yan? Alam natin na parang kumbaga mas superior yung Israel, so baka matalo ang Palestine, ganyan. So ang sabi nung speaker, ang ganda nung sagot niya, parang kailangan nating i-rethink yung
o kaya tignan muli yung konsepto ng resources, no, na hindi dapat capitalistic yung tingin natin sa resources. Kasi ang mananalo sa giyera ay yung mas magaling or mas matalino na gumamit ng resources, no, kahit gaano pa yan ka superior o inferior doon sa kalaban. Sabi niya ganon. Tapos sabi niya we should also remember na ang passion for liberation at saka yung international solidarity na binibigay ng international community sa Palestine ay resource din, no? O yung kagustuhan na ma-liberate ay resource din, at importanteng resource yan para sa Palestinian people. So yun na. So naalala ko lang, I think ma-apply yan ma-apply yan dun sa ating gawain bilang mga cultural workers na wala masyadong capitalistic, alam niyo yun, resources na masasabi, parang gano'n. So, passion and commitment, gano'n. Tapos yung pangatlong dahilan is because there's a need. There's a need to do it yourself. So yung gantala, 'pag tinatanong nila paano ba nagsimula, lagi kong kinikwento na kasi nagsimula yan na meron akong nasulat na libro, yung what eventually became Bruja. Tapos ano siya, parang feminist siya na libro, no. Siyempre ano rin yun, parang resulta rin yun nung aking mga pinagbabasa nung panahong yon, 2012 before ano yun mga 2010, 2012, mga ganun. So ano, I was reading a lot of women's writings, no, mga nobela ng mga babae, lesbian romance, tapos alam niyo yung mga feminist novels na lumabas sa Amerika nung mga 1980s, 1990s na mga babae yung may-ari ng mga printing presses, mga gano'n. So, ganoon yung parang mga binabasa kong mga libro dati. Tapos, yun yung so anyway, nagawa ko nasulat ko yung Bruja na feminist na collection ng poetry. Tapos naisip ko, ganda siguro kung meron ding kung ang magpa-publish nito, syempre gusto ko ring ma-publish yun, maging libro. Maganda siguro ma-publish to ng isang women's press. Walang women's press sa Pilipinas. So, nagtanong ako sa ang mga meron noon, at hanggang ngayon naman yung mga nasa universities, no, yung sa UP, yung sa Saint Scholastica, meron silang mga women's Institute of Women na nagpa-publish ng mga libro. Pero hindi sila, for some reason, hindi sila nagpa-publish nung time na yon ng halimbawa full-length na poetry collection. So, sige, di gawa na lang tayo ng sarili nating press na magpa-publish nung libro. Siyempre eventually hindi naman gantala nag-publish ng Bruja, no. Isa ring small press, yung nag-publish nun, eventually. Pero ibig sabihin dun nagsimula. Ibig sabihin may need kasi walang women's press na magpa-publish ng mga ganoong klaseng libro na yung kasi mas may impact kung kung ang isang feminist work ay pinapublish din ng isang feminist press, 'di ba? Parang gano'n. So, tapos nagkataon 2015 nabuo yung Gantala. 2016 nahalal si Duterte na kilala naman natin na misogynist na presidente. So, ang dami nang nangyayari pagdating sa gano'n, yung misogynistic na presidente, yung Marawi Siege na nung ginawa namin yung una naming libro, na-meet namin yung isang Muslim Maranao writer, si Almayra Tiburon, ganyan. So nag-contribute siya doon sa aming first anthology. Tapos nangyari si Marawi Siege, no? So kumbaga nagkaroon kami ng connection doon bigla sa Mindanao na anong pwede nating gawin para sa ating sister, ganyan. Sa ating sister writer na nasa Mindanao, no? So I think yun yung nagmulat din sa press na may mga pwede tayong gawin.
na bukod sa paglalabas ng mga libro, ng literary books nga, eh, 'no. Baka, kasi nung time na yun nag-organize din kami ng, information and fundraising drive para sa mga Mindanao women. So sabi, "Ay puwede kaya pala natin gawin 'to." Yung hindi lang gumawa ng libro 'no, kundi mag-organize din ng mga, discussion na labas sa publishing. So, yun ta's nagtuloy-tuloy na. So yun, ibig sabihin may need na na puwedeng tugunan 'no, at dahil nga meron kang resources, um, kahit konti lang 'yan, at saka eventually madadagdagan naman yung resources na 'yan, eh, 'no, kapag tama yung ginagawa mo. Um, Ayun, eh, di tinugunan parang gano'n. So yun yung three main reasons I think na why DIY. Very simple lang 'no, very simple. Because you want to, because you can, and because there's a need. Ngayon, siguro ang puwede ko ring i-share pa ay, some lessons lang after 8 years 'no. Ah, Sandaling-sandali lang yung 8 years, eh, palang pero parang ang bilis din, ang bilis ding lumipas. Dami ng nangyari sa loob ng 8 years na yon. So parang maikling ano lang, maikling siguro background. So nabuo ang Gantala Press na hindi kami nag-register as anything. Hindi kami nag-register kami ng SEC. Nag-register kami ng SEC pero parang hindi rin 'yun nag-prosper, or like hindi siya, na-complete yung proseso kung ano man 'yun 'no, kasi hindi na-complete yung proseso ng pag-register bilang SEC. So, Wait lang, ano bang relevance ng pag-register sa SEC? hindi, iniisip ko nga kung bakit mga ba kami nag-register, eh. I think, gusto namin nung sa simula pa lang na magkaroon ng resibo. Oo, yun yung parang concrete na ano 'no? Oo, concrete na resibo para, makapagbenta sa mga schools, sa mga libraries, ganoon. Kasi, nung time na yon, maramihan na yung ano, eh, like sa simula pa lang, alam na namin na maramihan lagi yung at least 200 ganyan 'no, at least 200 copies, ng mga libro na offset printing. So yung practical ano lang, practical, way of siguro managing yung resources na ibubuhos mo doon ay ibenta mo siya ng maramihan din. So sa mga eskwelahan, sa mga library, so kailangan ng resibo, 'di ba, yung mga gano'n. So mas yun yung motivation nung una. Pero ang daming nangyari, ang daming like, naging busy na yung lahat, so hindi na rin talaga napuspos yung ganoong side, yung business side ng ano, ng small press ano. So anyway, nabuo si Gantala, nag-publish na kami ng mga libro, tapos nagkaroon ng women's collective sa loob. Like, nung yung binasa ni Professor Chindy kanina na ano ng Gantala, nung una meron yan literary, Gantala Press is a feminist small press and literary collective. Kasi nagkaroon ng literary collective talaga sa loob. Pero parang to make the long story short, na nagkaroon ng mga away-away, parang, ah, personal at saka ideological, political na away sa loob ng literary collective na yon. Kaya, na kumonti yung members ng Gantala ngayon 'no. So sa ngayon ang nasa Gantala ay isang full-time na coordinator, which is me. Tapos may mga volunteers na kasama, siguro mga less than mga 5 ganyan, 5-ish. 5-ish kami na women na ta's yung iba volunteers. Kasi meron din silang kanya-kanyang ano 'no, kanya-kanyang, um, ginagawa, bilang mga aktivista at saka bilang mga, nagtatrabaho din sa mga organisasyon. So, parang gano'n yung kuwento yung ng Gantala 'no, in a nutshell. So, siguro ang una, base doon, ang unang lesson siguro ay kailangan sinupin yung business side. Ah,
yung business side ng press. Lalo na kung hindi lang ikaw yung involved o mai-involved, no? Kasi sa kaso ko, halimbawa, grupo kami, marami kami, hindi lang ako. Ganoon. Siguro kung ikaw lang or kung kayo lang ng partner mo, ganyan. Okay lang kahit ano na yung business side. Pero pag collective talaga or like grupo, halaga na malinaw yung business ano nila para lang meron kang babalikan kapag nagkaroon ng mga away. Meron kang ano ba articles of incorporation, meron kang ano ba yung mga napagkaisahan natin na conflict resolution halimbawa, no? Ano ba yung prosesong dapat nating daanan kung halimbawa nag-away-away nga, yung mga ganoon. Or para lang malinaw na yung mga concerns ng collective bilang literary collective ay not necessarily anong tawag diyan, dapat makaapekto doon sa pag-operate ng Gantala bilang small press, no? Na may sarili ding um, characteristics, no? May sarili ding pagka-entity, yung ganoon, no? So, By parang yung, oo. singit lang ako. So parang yung sinasabi mo is kailangan parang formalize din yung structure or Oo. ang gano'n or yung mga um, I mean, pag sinabing business side, no, parang anong mga elemento yun Oo, na oo. So, oo, tapos ito speaking from my experience as a part of a feminist group, na maraming women, parang gano'n. So, yun yung context. Yung pagsabi kong business side, yung halimbawa, yun nga, dapat malinaw kung sino yung officers, paano nag-ooperate yung business, sino yung merong decision powers, decision making powers, ganyan. Ganoon, basically. Tapos ano yung mga rules, halimbawa kung mas parang gano'n siguro, mas parang gano'n. Kasi na-realize ko na iba yung literary collective doon sa press. Na basically parang ganoon. So I think ang nagkaproblema sa Gantala na naghalo-halo yung concerns, yung away, yung ganoon ng literary collective na bilang mga individual at saka yung concerns ng press bilang small press na kailangan maglabas ng mga libro, mga gano'n. So medyo komplikado siya, eh. Pero siguro I would advise nga na malinaw yung lalo na dahil nag-ooperate ang Gantala bilang business, no? Kasi nagbebenta kami ng mga libro, nagha-hire kami ng mga designers or artists, ganyan, nagbabayad kami ng royalties, no? So, merong talagang business transactions involved, eh. And gusto natin maging above water, no? Hihingi tayo ng mga funding minsan sa mga funders, tapos gusto nila na may transparency sa mga ganyang proseso, no? So, yun, parang yung sa ano ko, parang nag-iba rin yung, 'di ba parang ewan ko yung mga artist, parang pinalaki tayo na suspicious sa pera or like or hindi ko alam kung paano ma-articulate, pero parang um, dapat mas tayo, mas parang hindi, parang nung una hindi ko gustong i-admit na ang Gantala ay isang business at umiiral siya bilang business, 'no. Pero kailangan i-admit na meron siyang business side talaga and yun yung kailangan sinupin, I think. Yun, so yun, ta's babalansehin mo na lang siya doon sa creative part, doon sa book production na part, gano'n, 'no. So, yun.
Ha. So, yun, kailangan sinupin yung ano, yung part na yon, 'no, maging transparent lang, gano'n. Tapos, so yun 'no, dapat kaya ng small press na tumayo bilang isang entity nga na na nagsasarili. So, na hindi nakadepende doon sa literary collective, 'no, somewhere diyan, 'no. So, kaya mahalaga yung pagka-business niya, yung kanyang agency, yung kanyang kumbaga, independence, 'no, bilang entity. Kasi we don't also want the press to die with its founder or its founders, 'no. Um, na halimbawa 'pag ayoko na or ayaw na ng literary collective halimbawa na ituloy si Gantala, eh, hindi na itutuloy si Gantala. Pero kung business siya na registered, um, um, kaya niya mag-operate, 'no, kahit sino pa yung ilagay diyan, mas may chance na mag-ano siya, na magpatuloy. Pero yun ay kung gusto natin na ituloy pa si Gantala kasi puwede rin namang hindi, 'di ba? Puwede rin namang isara na lang or like ta's gawa na lang ng iba, 'no? Marami namang possibilities, na puwedeng gawin, parang ganoon. So yun, puwede ring aralin kung paano pa mas magiging collectively owned yung small press. So halimbawa may model yung Good Food Community, kung alam niyo yung Good Food Community. So ano sila, parang grupo sila ng mga, food security advocates, ganyan ano. Ta's they work with farmers, ganyan. Ta's nagde-deliver sila ng mga gulay sa mga household dito sa Metro Manila. So ayan, sustainable, food, organic, ganyan-ganyan, farmer friendly na parang business yung kanilang ginagawa. Tapos yung grupo nila collectively owned, eh, 'no. So kung ano yung, ah, iko-contribute mo doon sa grupo, basta parang gano'n, equal yung bigay ng trabaho, equal din yung distribution ng kung ano mang, kinita ng grupo, 'no, from their work. So puwede ring aralin 'yan sa, papaano ba sa pagpapatakbo ng isang feminist small press or sa isang small press na na collective, ganyan, 'no. Um, pero sa parang sa ngayon, nasa proseso pa lang tayo ng pag-aaral, parang gano'n. So maraming na-experience pero I think marami pang kailangang ma-experience at makita, for ourselves para, um, mas maaral yung ganoong ano, yung ganoong, setup, 'no. Pero ibig sabihin nandiyan din yung ganyang option and yung ganyang possibility, and yun yung beauty ng press, 'no, na flexible siya, puwede mo siyang it can be anything actually, 'no, it can be anything. So, yun. Tapos siguro yung pangalawang lesson is mas i-enjoy pa yung proseso ng paggawa ng mga libro. Kasi alam natin yung small press, very flexible siya. Talagang mas flexible siya kaysa sa mainstream, publishers, 'no. Kasi halimbawa kung may issue ka na kailangan tugunan, puwede kang makagawa agad ng zine or ng chapbook. Tapos actually kahit ang mga libro puwede nating gawin in 1 or 2 months, 'no, makakagawa tayo ng libro niyan. Pero parang like nung 2022 ba yun, parang I think more than 10 yung aming nilabas na libro sa isang taon. So parang naisip ko, maganda ring ma-enjoy yung proseso nung paggawa ng libro, 'no? Hindi naman kailangan magmadali lagi, parang ganoon. So, um, mas i-take pa yung time na sa paggawa. So halimbawa, kahit na ilang beses mo nang napasadahan yung isang proof ng libro, puwede mo pa ring i-ask yung mga kasama mo na tignan ulit yung proofs para,
mas pulido siya, 'di ba? Kasi, like sa kakamadali or like dahil hindi masyadong, um, ah, hindi masyadong well, dahil minamadali yung proseso yung paggawa ng libro, siyempre maraming mga, errors yung nakakalusot, yung ganyan or bukod doon hindi mo rin na-enjoy. Hindi mo rin na-enjoy yung so ba't mo pa siya ginagawa parang gano'n, naisip ko parang ba't mo pa siya ginagawa kung hindi ka masaya na ginagawa mo yun, parang gano'n ano. So, puwede namang i-enjoy 'di ba, bakit natin ipagkakait yung ganoong, parang pagkakataon na ma-enjoy yung paggawa ng libro. So, yun isa sigurong lesson and resolution yun na mas i-enjoy pa yung paggawa ng libro, huwag masyadong magmadali. Hindi kailangang maglabas ng maraming libro sa isang taon, hindi meron tayong ano, parang obsession sa pagiging productive 'no, na parang, "Ay kung hindi ako nagsusulat or hindi ako nag-a-art in 2 weeks, hindi ako artist," yung mga ganyan. Ah, o hindi ako naglabas ng libro, may mga gano'n 'no. So hindi yun ano, hindi yun masaya. Hindi yun masayang, attitude at saka, um yun, life is short 'no, life is short, art is long. So, kapag binawasan mo yung mga librong ginagawa sa isang taon, mas marami kang time na gumawa ng ibang mga bagay 'no. So, mas may time ka na mag-immerse sa mga community 'no, mas may time ka na, um, gumawa ng sarili mong project. Like ako, ah, meron akong mga pet project lang like nagta-translate ako ng isang novela sa aking ano downtime. So may time ka na mag-gano'n, 'pag hindi ka masyadong nakatali doon sa dapat productive ako, dapat maka-publish kami ng libro, ganyan 'no, yung mga gano'n. Tsaka may time ka magpahinga basically, ayun. So yung pangatlong lesson, kailangan talagang you have to stay healthy. Hmm. Kasi pala ang book trade ay 80% manual labor, 'no? Yung pagpa-pack ng mga libro, yung pagbubuhat ng mga libro, my gosh. Kapag nagbebenta ka sa booth, yung magbabantay ka ng table mo, 'no? Physical yan siya na exertion. Um, Na-realize ko talaga yan nung halimbawa kailangan mong kasi wala naman kaming sasakyan, 'di ba? So kailangan mong buhatin talaga yung packs ng mga libro kung magbebenta ka sa malalaking, fairs halimbawa or kahit sa maliliit na fairs ganoon. Ayan, yan yung pusa ko. Tapos kapag, nagpa-pack ka ng mga orders ganyan 'no, ah, ano siya physical siya na gawain 'no, physically taxing din siya. So, kailangan healthy tayo. Healthy yung katawan natin na harapin yon ganyan. Pero sa parang mas practical din, maganda rin maghanap lagi ng yung pinakamagaan na papel, Hmm. para hindi ka masyadong nahihirapan 'pag binuhat yung libro. Tsaka maganda rin yung magaan na libro, 'no, ano rin siya, kasi 'pag mabigat yung libro parang nakakatamad din basahin ano. 'Pag physically mabigat siya, ah Parang yung latest niyo, Faye, yung kay Amanda mas magaang, 'di ba? oo, mas magaan. Ah, 6 or oo. oo, Kasi for the longest time hindi namin kinukuha yung manipis kasi natatakot kami na yung anong tawag dun, ano yung kita sa kabilang oo, side. yung babakat sa likod. Mhm. Pero okey lang naman 'no, Oo, okey, parang hindi naman ano, okey lang siguro naman, oo. Kasi yung parang cream naman yung papel, ganyan. So, ayun parang nag-isip din naiisip-isip ko na rin yung mga ganyan na maganda yung, yung pagka-physical nung libro. 'No, hmm, parang mas maiisip mo 'yun, yung libro bilang object, bilang physical na bagay, mhm, na hindi kaya talagang, pinagbubuhusan siya ng oras, ng talino, mhm. ng,
luha, no? Yung na makagawa ka ng isang magandang libro, na magandang object. So, yan, ang tawag diyan, yung mga magaan na papel, ganyan. So, siguro ang next step diyan, ano yung mga Yes. ecologically friendly na papel, na sustainable din, yung mga gano'n. So, um, yan yung mga ano, mga concerns, no? Concerns. Wait lang, yung aking pusa. Sige. Tapos yung pangatlong lesson siguro, maganda kung may energy, lalo na kung may energy tayo, maganda rin talaga ma-involve sa mga activities na labas sa publishing, no? O labas sa paggawa ng mga libro lang, ganyan. So, yun nga, tulad ng nabanggit ko kanina, na karamihan sa members ng Gandala ay active din sa iba't ibang organization. Nakikita-kita sa mob, no? Pero hindi bilang Gandala, pero bilang sa international, sa ano, indigenous, ganyan, no? Sa workers. So, dahil doon nakakatulong yung Gantala, tsaka yung press doon sa mga kampanya ng mga organizations na 'to. So, kahit papaano nakakapag-ambag sa revolution, 'no? Parang kahit gaano kaliit lang 'yan. Sandali lang, Juna! Oo. So yun 'no, so nakakatulong kahit papaano, nakaka-contribute. Tapos, yung Gantala din ay, national coordinator ng Southeast Asia Feminist Action Movement. So isa siyang, network ng grassroots feminist organization sa Indonesia, Malaysia at saka Pilipinas. So dahil doon parang lumalalim yung pag-unawa ng Gantala doon sa context na kinikilusan niya bilang isang feminist press, no? Na ang tawag diyan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa region sa Southeast Asia, no? Yun. So kapag involved ka sa activities na labas sa publishing, particularly sa activism, lumalawak din talaga yung pag-unawa mo doon sa kung bakit mo kailangang ituloy yung paggawa ng libro. Ano, so I think applicable 'to sa kahit anong, cultural field or kahit anong artwork, 'no? Kung artist ka, maganda rin na gumawa ka ng mga non-art related things paminsan-minsan. Ah, so alam na natin yung form ng ating artwork. So ang mahalaga ay yung content, no? Mahalaga yung regular na pagbisita doon sa tanong na para kanino ba 'tong ginagawa ko? Para pag-check ba, pag-check lang, at saka pag-reorient lang lagi ng sarili na, oh, pinagsisilbihan ba nito yung 1% o mas yung malawak na sambayanan. Okay lang din naman kung hindi kung hindi yung 1% o hindi rin yung sambayanan. Okay lang kung sarili mo, yung ginagawa mo yung art mo for yourself, okay lang din yun. Pero basta wag for the 1%, alam mo yun? Na may hawak doon sa ano, ah, yun, basically dahilan ng pagkakalugmok ng, Pilipinas sa ngayon, ano. So yun, so which is not to say na, this leads me to the next lesson, ganyan. Which is not to say na dapat laging seryoso or laging political or progressive yung ginagawa, 'no? Kasi, ako naniniwala ako kahit anong gawin mo, kahit tingin mo hindi yan political yan at saka lalabas yung politika mo kahit ano pa yan. Kahit sa tingin mo hindi 'to seryosong bagay, 'no? So, siguro yung next lesson is have fun din, 'no, have fun din. Hindi naman kailangan laging rah-rah-rah or like grim and determined na
political yung lalabas, ganyan. Juna! So, halimbawa, nung nakaraang taon, gumawa kami ng cat zines. So, nag-crowdsource kami ng mga illustrations, photographs, tsaka mga writings, ganyan, tungkol sa mga pusa from cat owners, no? Tapos maraming nag-contribute doon sa cat zines. So may mga hindi siya like political, alam mo yon, political na or like outrightly political na text na na nananawagan na ibagsak ang imperialismo. Alam mo yan, hindi siya ganoong text, pero like may mga pictures ng mga pusa ng mga aktivista halimbawa, o kaya may mga kwento na nagpapakita lang kung paano or gaano pwedeng magmahal yung tao sa mga pusa, sa mga animals, no? So, I think malaki na yung pinapakita nun. Malaki na yung dine-demonstrate, no, na kahit papaano, no, there's still hope na hindi pa tayo desensitized, no? Hindi pa tayo desensitized sa abuse, sa injustice, no? Na kumbaga kaya pa rin nating gumawa o mag-foster ng gentler and kinder world, no, na accommodating sa mga pusa and other beings. So okay na rin 'yon, di ba, parang gano'n. Tapos yung next lesson is makibaka, wag matakot. Lagi mag-struggle, tsaka wag matakot mag-struggle. So ang Gantala ay nagsimula bilang women's press nga, di ba? Tapos namulat kami sa mga political conditions ng bansa. So nag-identify kami bilang feminist press. Wait lang napaka appropriate na merong cat in heat. Pinag-uusapan ko ang feminism ng Gantala. So anyway, women's press, tas naging feminist press, no? At hanggang ngayon, nag-identify kami bilang feminist press. Kasi parang sa 8 years na umiiral kami, laging everyday yan, struggle yan. Everyday naming struggle yung feminism, no? Laban sa halimbawa sa iba't ibang mga diskurso. So ini-struggle namin yung feminism na nationalist, no? Laban sa halimbawa white liberal feminism or academic feminism halimbawa. Tapos at the same time ini-struggle din namin yung feminism sa loob ng kilusan halimbawa na yun, no? So at saka sa iba't ibang mga spaces din na macho feudal. Syempre sa larangan ng panitikan, alam naman natin na macho feudal ang literary world dito sa Pilipinas, no? So, laging ni-struggle, bakit puro lalaki ang speakers, bakit puro lalaki ang editors, yung mga ganyang struggle. So anyway, yun lang. Patuloy yung struggle. Is what I'm trying to say, and okay lang 'yon, no? So wag tayong matakot kasi ganoon talaga, parang kaya siguro lumabas slogan na 'yun, no, makibaka wag matakot. Kasi ganoon talaga. Ganoon naman sa lahat ng pinaglalaban, lagi may struggle, lagi may tunggalian, ano. 'Yun, lagi nag-uusap lang din. So para yun. To try to resolve things, yung ganyan. So, isa pang lesson, hindi lalaki ang kaaway. Hindi lalaki ang kaaway. So, nung simula, nung hindi pa kami politicized, ako personally, no, may pagka-radical feminist ako nung araw eh. So,
I was all for ano, all women spaces, ganyan. Um, Anong tawag diyan? Basta yung mababa yung tingin ko sa mga lalaki. Ano nung araw. Pero ayun, na dahil na rin sa ano, yun, yung kaka-struggle 'no, kaka-struggle, um, kakaaral din 'no, kakaaral, sa nangyayari sa lipunan. Siyempre na-realize na ang lalaki, at ang lalaki at iba pang mga kasarian ay at babae 'no, lahat naman tayo ay biktima nung, ah, yung mga tatlong main problems ng Pilipinas 'no, na sinasabi. Alam ba natin yung three main problems? Imperialism, bureaucrat capitalism, and feudalism 'no. So, siyempre may ibang ano yan na aralin. Pero ibig sabihin lahat naman tayo ay biktima um, ng, oppressive na sistema. At at the same time, kasama natin or like ah, magkakasama rin tayo nagre-resist 'no. So hindi hindi ito babae lang or like lalaki lang or like, um, o inaapi ang mga babae ng mga lalaki dahil lalaki sila at babae tayo, hindi hindi siya gano'n lang 'no. Um, Merong mas malalim na ugat yung oppression na hindi nakabatay sa kasarian. So, hindi lalaki ang kaaway. Ang kaaway ay imperialismo, um, yung mga bureaucrat capitalist, tsaka yung feudal na system na, iniiralan natin. So, ayun, feminist press kami o, women's press kami pero, anong tawag diyan, hindi kami galit sa lalaki. Ano, in fact ano sila comrades 'no, comrades and, allies, ganyan. Ang gusto natin kasi ang ating pinaglalaban ay class liberation, hindi lang liberation ng gender, hindi lang liberation ng, women 'no. Kasi ang dami naman ng ano diyan, eh, marami naman ng, ah, pag-aaral na nagsasabi na hindi lang ang liberation ng women ay batay din talaga sa liberation ng kanyang uri 'no. So, ayun. Tapos siguro yung last na lesson is, 'wag mag-hesitate na kung kaya naman, 'wag mag-hesitate na occupy yung mga spaces kung saan puwede kang mag-agitate, organize, mobilize. Parang gano'n 'no. So, halimbawa yung Manila International Book Fair, ganyan. Um, like ako personally, ano ako, eh, parang ayoko talaga sa MIBF like super, ayoko talaga sa MIBF 'no, malaki siyang commercial monster sa aking tingin na inaccessible sa maraming tao. Um, Tapos mga malalaking publishers lang talaga ang maka-afford na mag-booth diyan. Um, so 'yun, personally ayoko ng MIBF. Pero 'pag merong pagkakataon na magbenta sa MIBF, kinukuha namin, gina-grab namin 'no, kasi, chance 'yun na mai abot mo yung libro mo doon sa, ah, stranger 'no, sa someone na hindi nakakaalam ng trabaho mo, basically. So, parang paraan 'yan para mag-expand yung audience mo. So, sa halimbawa isang walang kamuwang-muwang na nanay halimbawa, or like walang kamuwang-muwang na tao ganyan, biglang ma ma-discover yung mga libro ng Gantala. Halimbawa, ma-discover yung libro namin na My Mother is More Than a Comfort Woman, ganyan 'no. 'Di ba parang anyway, but you get it 'no. So parang, way yun para mag-expand yung audience na, tsaka yung someone who doesn't who,
someone na walang alam previously, may chance na may malaman na bago, may matutunan na bago. Dahil nakabili ng libro halimbawa sa MIBF, yung gano'n ano. Tapos yung Shopee halimbawa, isa pang classic na example 'yan, na ang daming nagalit sa Shopee nung naging endorser si Tony Gonzaga 'no. Pero sa amin tinignan namin na, well, bukod sa very practical yung Shopee 'no, sa amin kasi naaabot niya yung mga readers sa labas ng Metro Manila. At saka nakakatipid kami sa oras talaga. Kasi 'di ba 'pag nagpapadala ng mga, orders, kukunin na lang, ipi-pick up na lang ng mga delivery people yung or packages 'no. So, nakakatipid kami ng oras kasi hindi namin kailangang pumunta dun sa mga LBC and stuff para dalhin yung mga ano, orders halimbawa. So anyway, bukod doon sa practical na ano na yon, na malaking bagay 'no, for a small press, ano 'to, pagkakataon din 'to na magbenta ng anti-Marcos work sa isang platform na akala natin pro-Marcos kasi nga ang endorser ay si Tony Gonzaga 'no. So, yun, kumbaga laging merong space na puwedeng, kunin at puwedeng i-tweak 'no, puwedeng gamitin to our advantage para um, yun, agitate, organize, mobilize, parang ganoon. So yun, sa lahat ng halimbawa kapag kapag sumakay tayo ng taxi 'di ba, yun chance din yan na makipagkuwentuhan sa taxi driver, tapos, mag-ano rin, kuwento rin tungkol sa ano ba nangyayari sa bansa natin, mga ganyan. Siyempre sila rin magkukuwento din sa'tin kung ano bang alam nila, you know, from driving sa streets. So yun, yung mga dinner kasama ng pamilya natin, yan pagkakataon din yan para kumbaga lahat ng spaces ay, magagamit, parang ganoon. So, siyempre ano na lang, parang tigil na lang tayo sa mga super evil spaces 'no, halimbawa ano ba? Ano ba yung mga super evil spaces like Ayala maybe, yung actually hindi ko alam. Kasi baka puwede rin, eh, 'no? Baka may puwede ka pa ring maano dun, eh, Hmm. ewan ko. So anyway, isipin na lang natin. Ay hindi, halimbawa, USAID 'no, hindi tayo kukuha ng funding from USAID kasi alam natin na, ang gusto ng USAID ay i-educate yung mga Pilipino na hindi maging mga rebelde 'no. So siyempre ayaw natin ng ganoong ano. So kailangan matalino din sa paghahanap ng spaces na 'to or paggamit ng spaces na 'to, ayun. Mas yun lang naman, Yeah. oo. Sorry, wag lang, sorry, So wag we lang. end there, tama ba? Buksan na natin sa Oo, sige, kwento. sige, oo, puwede na. Una i-mark muna natin. So maraming salamat Faye sa, pagkuwento sa amin ano 'to, ng history, ng background, ng pagmumulat 'no, at pagpapatakbo 'no ng Gantala. Ang dami actually na-cover nung discussion mo. Buksan ko na, may mga tanong ako pero, buksan ko na ang, floor sa klase kung may mga tanong kayo at maraming pwede pag-usapan. Would anyone like to start and take off from any of the points na nabanggit so far? Naguluhan pa kayo. And of course, you're welcome to turn on your camera. Laging ito yung challenge talaga pag Zoom, parang hindi ka sure kung nandun yung mga tao. May gusto bang magtanong, magsimula?
Sige, ako muna magsimula 'no. Since nag-end tayo dun sa note na parang occupy all spaces possible, pero medyo na-mark din na pero actually may hangganan din yun 'no, yung parang parang gano'n um, kasi challenge talaga sa pagpapatakbo ng small press yung sustainability 'no, and so yung, um, resources para tumuloy-tuloy 'no ang operations. Paano I think nabanggit mo here and there, pero siguro kung consolidated, paano nga ba, kunyari sa usapin ng funding, 'di ba, sa usapin even ng daily operations 'no, paano nga ba puwedeng, um, maging sustainable or ano nakikita niyong no, mga paraan, to ensure that? Mm. Um, so ang naging parang, operations ng Gantala is kung ano yung kinita nung previous na sales, Mhm, yun yung gagamitin doon sa pag-print nung mga susunod. mhm, Pero alam naman natin na hindi yun sapat 'no, at saka mabagal mabagal actually ang, movement ng libro. Hindi naman yan mabilis na ano na nabebenta, eh. mhm, Um, tapos lalo na magbebenta ka sa mga bookshops 'no, siyempre may mga consignment fees din yan, tapos hindi rin naman mabilis yung kanilang pagbabalik ng pera, yung ganyan. So, mabagal yung kumbaga yung pagbawi nung pera. Kaya so, walang sumusweldo sa press. mhm. So, yun yung parang yun yung weird dun kasi business kami pero walang sumusweldo. Ano, anomalous yun, hindi yun actually hindi yun tama 'no, hindi yun hindi tama kundi hindi siya sustainable, I'm sure, in the long run like, ah, sa ngayon okey pa kasi okey pa ako ganyan, pero I'm sure eventually hindi yan magiging sustainable 'pag hindi ka nakakapagsuweldo from your work. Um, so yun, tulad ng sinabi ko, a lot of it talaga passion and commitment, eh. Resource talaga yan siya 'no, kasi kung wala ka nun, hindi sustainable na walang sweldo yung ano, yung ginagawa mo for the press. Kaya from time to time nag-aano kami ng mga, um, projects na yung a-applyan mo ng grant or like ng funding 'no. So, yung comics namin tungkol sa indigenous women ng struggle ng Chico River ay pinondohan ng Goethe Institute 'no. So, tapos pinublish siya ng mga publisher sa ibang bansa. So, yun at least yun funded yun 'no. Um, Tapos yung recently nakakuha kami ng grant para gumawa ng isang writing project, writing and book project with, widows of the drug war. Hmm, So, ang kagandahan nung funding na yon kasi ano siya, eh, parang human rights organization siya, tapos nagfa-fund sila ng mga human rights related na project. So, ang kagandahan nung funding na yon ay, sinu-support niya rin yung ibang, um, aspects nung group. So, ibig sabihin, pati renta, hmm. mga gano'n, mga renta, mga equipment, sa meron ding parang budget for salaries ng mga tao, gano'n 'no. Pero siyempre project-based 'yan, For that hindi siya sa particular project. project. So 'yun, nag-aano kami ng mga ano, tapos ito pala, nakikipagtulungan din kami sa ibang mga publishers. So, lagi naming partner halimbawa yung Tadyar, Mhm, yung Poon Bookshop, yung Alfredo Tadyar Library 'no, kasi gusto rin nila mag-publish ng mga libro na particular sa North. mhm, So, yun meron kaming ilang mga
collaborations with them. So siyempre malaking tulong 'yun kapag, meron kaming co-publisher kasi may tutulong sa pagbayad ng printing, ganyan. Um, Mhm. mas 'yun, Okay. So oo, the partnerships ano, tsaka, partnerships pero, grant. tuloy-tuloy din yung work, 'no? Oo, yun nga Ibig lang. sabihin kasi kailangan lagi kang maghahanap ng funding, ganyan. So, siguro, at kasama 'to sa mga pag-aaralan ay papaano nga ba mas ma-manage yung resources Mhm. na hindi ka kailangang maghanap ng external na funder. So, yun nga, Para maging bawasan ng self-sustaining ano? Oo. oo, bawasan ng ginagawang libro Oo or nga. gano'n 'no, or, Para mas kaya, oo. para mas kaya. Mhm. Tapos kung sa akin sa personal, 'di maghahanap ako ng ibang trabaho like, ah, Oo, yung gano'n. So, mm. oo nga. Kasi parang yung isang solusyon din is susuportahan mo siya sa ibang trabaho mo 'no? Oo, gano'n siya. Okey, okey. Ah, may mga tanong, others in the room, they have questions? Quiet ang class today. Any or kahit comments, thoughts? Yes, Luis, go ahead. Hello. So no, just a quick thought, because one of the um, common themes throughout these conversations we've had is always when we realize na, can our the writing, because this is the first time I've heard, well, a speaker say, have fun. If you know what I mean. No, seriously, like remember Prof. Punch and everyone else na there's people are like having like I don't know, an existential crisis when you're like, okay, how will my writing serve the people and those things? But then finally Mm, someone said, have fun. No, really mm, have fun. It'll you're the socio-economic and political status quo will leak into your fun. And mm. I just want to say thank you to that to the because seriously we've had a lot of classmates going like because it's face to face, so you can see it in their eyes like, oh no, what am I gonna do? What am I doing with my life? So yeah, no, sorry, but, no, I apologize, it's not a question, but yeah, it's a much needed. Hey guys, you can have fun. Thank Mhm. you. Sure, 'no, I Salamat agree. din. Oo Oo, nga. kasi, ay halimbawa meron kaming intern ngayon, Hmm, tapos parang sabi niya, ano tawag niya sa'kin Ate Faye. "Ate mhm, Faye, puwede kayang magpa-mentor?" hmm, Kasi gusto niya magpa-mentor daw tungkol sa pagsusulat, ganyan 'no. Tas ang ano ko naman, well, ayaw natin sa mentorship 'no, hindi tayo suspicious tayo sa konsepto ng mentorship. Pero anyway, naisip ko, kasi bata siya, eh. So naisip ko nung time din na 'yan, ano rin ako, very eager din hmm, siyempre na, ah, to very eager na maging productive, maging someone 'no. mhm, Ayun yung isa pa pala yun, isa pang siguro lesson like, okey lang na wala yung pangalan mo doon sa libro. hmm, Um, so, yung mga libro ng Gantala 'no, kahit na at least yung mga lalo na yung mga early early books, wala doon yung pangalan ko bilang editor halimbawa, mhm, or bilang project manager 'no. Ah, um, kasi supposedly collective yung kasi parang yun yung nag-inspire din sa amin nun, eh, yung hindi lang actually hindi lang actually isang tao ang nagsusulat ng isang libro. Talagang ano, collectively talaga siyang sinusulat. Collectively siyang ginagawa. So, ayun. I think, yun yung isa sa mga committed ako na panghawakan mhm, na hindi lang iisang tao yung halimbawa yung libro ni Kerima, hindi lang yung libro ni Kerima 'no, libro siya ng kilusan, libro siya ng revolusyon, parang gano'n. Yung libro ni Amanda, libro rin siya ng mga political prisoners. Um,
libro siya ng mga artist na nag-contribute doon sa libro. Yung gano'n. So, um, lagi ring gano'n yung kumbaga binabalanse tsaka tinatansya from time to time. So, anyway, ba't ko nga ba nasabi yun? Nung pagbata tayo 'no, parang gusto natin makita yung pangalan natin sa mga libro. Yun nga, kaya nga na ano, parang gusto ko ma-publish yung Bruha na ayan, yung pangalan ko, Faye Cura. Pero nung nung ginagawa na yung feminist publishing 'no, kasama ang lahat ng taong 'to, lahat ng, organizations na 'to, tapos bitbit ang lahat ng issues na 'to, parang okey lang na wala yung pangalan mo dun. In fact, nakakatawa 'pag nandun yung pangalan mo, alam mo yun? Kasi collective effort. Yung paggawa, yung pagbabasa 'no, yung pag, figure out sa issue na 'to, yung gano'n. So, ayun. Salamat, Faye. Actually, recurring din yan sa mga speakers, yung usapin ng authorship, no, na how in general, parang syempre doon pag nasa, in a way, pag nasa capitalist logic, default na, yung value ng author, tapos yung value ng byline, and yung working towards infusing that byline with cultural capital, di ba? Yeah, Lagi siyang hahanapin, babalikan, no? And yung mga bisita and Tunay. hi, si Juna. Yung mga speakers in different ways nga parang talked about yung kung paano rin yung pag-isipan, questionin, i-negotiate, no? Bakit nagiging practice din sa iba't ibang collectives din na bumisita sa amin, or even not, no? Zinesters, no? Yung minsan may mga ginagawa ka lang na hindi mo kailangan doon yung pangalan mo, wala, nakakatawa lang siya. Kasi bibigay mo Oo, sa iba't ibang tao, ganyan. Tapos hindi siya tungkol sa kailangan associated yung pangalan ko, di ba, sa trabahong to. So mm. it can be as simple as that, and then also yung collective effort din nga, yung kamalayan na actually pag gumawa ka ng libro, hindi lang naman ikaw yun, kunya yung binigay mong halimbawa kay Rima, no, with yung konteksto ng revolusyon, ng kilusan, no, or yung kay Amanda rin, at yung konteksto ng political prisoners, yung I remember when we had Magpies, they were talking about, pag gumawa ka ng libro, di ba, sinong nagkalgal ng papel, sino Oo, nagpatakbo ng makina, di ba, parang lahat yun tumulong para magawa siya, di ba, pero ang convention talaga natin is author, di ba, yun yung pangalan niya yun nandun. So, ang ganda ring talagang pag-isipan yung konsepto ng author, yung just as a parang lens din siya to understand, no, yung ah ba't ba natin ginagawa yung mga ginagawa natin, no, para sa ano, oo, kanino ba siya, no, oo. yun naman. At the same time, yung ano rin 'no, yung, anong tawag diyan? Gusto din natin mag-publish ng mga halimbawa mga farmers na babae na ng kanilang poetry, ta's siyempre nakalagay yung pangalan nila doon. Oh, Ah, so, mhm. ah, pero bakit kaya 'no? Kasi I kung well, may sagot ako. Sige, sige nga. Hindi, yun isip ko sa mga nililikhahan niyo sa Gantala, kasi yung push to make visible yung mga karaniwang hindi pinapakinggan at sina-silence, no? So mahalaga doon yung recognition, 'di ba? Parang pag in-embed mo sa analysis ng power relations, di ba? May yung gesture ng pag-claim authorship, and then yung gesture ng withdraw ng pag not acknowledge ng authorship na depende sa konteksto, may kahulugan siya, di ba? So Oo, at yun ang nakikita ko sa mga pina-publish nyo, no, na um, ah, mahalagang paraan yon to recognize, no, yung karaniwang hindi nire-recognize, no, and so by way of acknowledging talaga, making visible authorship, oo, yun. oo nga. Kasi erasure 'di ba?
lagi natin nilalabanin yung erasure. Mm. Like, literal na erasure ng Estado sa Ah, kanila halimbawa, or at saka yung erasure din sa consciousness. mhm, mhm. Ayun. Anything from the room? May iba bang comments or questions? Or ayun, si Julia. Go ahead, Julia. Hello po. Wait, audible ba ako? Yes, you are. Okay. Just a comment lang din po. Kasi po, binasa ko po kanina yung article niyo po tungkol sa paglalathala. At sobrang nag-resonate po sa akin yung point na sa publishing world kasi parang grabe yung expectation, for example, sa sa craft, ganun, or beauty, or whatever standards. Pero dito po parang inuuna po yung opportunity makapagsalita yung mga tao, lalo na po yung sa mga grassroots sectors. Tapos, wala, yung mga ganong choices lang din po, yung na-mention kanina na have fun, or yung na-mention din na pag-withhold muna ng authorship, well, depende naman din sa context. At the same time, sa paghanap ng spaces na nakakapag-organize at nakakapag-agitate. It may seem small, pero ayun, parang nabago din yung view ko kasi kasi like dito, kunwari like sa school, very institutionalized ng dating yung peace gina-judge siya based on kung gaano siya na workshop, ganun. Pero yung mga ganito po, yung mga small decisions like this po, small as they may be, parang they're revolutionary in a sense po kasi it challenges the status quo. So, wala, ayun. Wala, yun lang. Sorry. Salamat, Julia. Pero thank you din po sa talk kasi ang dami ko rin po natutunan. And ang dami ko na rin pong nare-rethink about publishing. Yeah. Thank you. Thank you. Mhm. Meron bang iba pang questions or comments? I Pero think, yung tungkol dun sa craft, no? Sa Mhm. craft. May sinulat kasi si Mau mm, tungkol diyan yung ano 'to? In the same way na share natin yung in the same way na itataas natin yung standards, yung artistic standards ng masa sa kanilang pag-produce ng art, natututo din tayo mula sa kanila, parang gano'n. So, magtutulungan tayo, yung masa at saka yung revolutionary na artist, magtutulungan sa pagkinis, pag-polish, pag-define ng at saka pag-elevate din ng mga artistic standards, no? Mhm. Ah, ng sining na ginagawa natin. So, ang ganda ring ang ganda ring pag-isipan 'yon, halimbawa ako parang ang sarap ding pag-isipan ko 'yon, 'no? Papaano ba nakakatulong I mean hanggang saan mo parang kokontrolin yung or gaano kalawak yung space, no, na puwedeng ah, mag magsulat halimbawa ang isang babaeng magsasaka. Um, so nag-manifest yan halimbawa hindi namin masyadong pinag-isipan yung pag-translate kasi iniisip namin nagsusulat naman yung mga sila para sa kanilang community din, to begin with, 'no? So bakit kailangan i-translate yung ganoon? Or yung pag-edit, 'no, hindi namin masyadong ine-edit yung mga gawa nila. But at the same time, kumbaga nare-refine din yung aming regard sa panitikan, 'no? Parang, um, na-realize namin na kung hindi mo ita-translate yung work nila, di konti lang yung makakabasa basically, 'no? So, we have to translate. So ibig sabihin may intervention pa rin talaga, may intervention pa rin talaga kami bilang collaborator, 'no, bilang project collaborator. Hindi siya like pure lang na boses nila or like
they can yung gano'n, no? So, ah, tulungan talaga tsaka collaboration. Tapos yung pangalawa, yung sa pag-e-edit, gano'n din, no? May mga kailangan din talagang i-edit, paikliin or like, bukod sa spelling 'no, paikliin, mas maging maliwanag lang yung pagkasabi 'no, ng mga bagay-bagay, ganyan. So, kailangan mo ring gawin yon para mabasa ng iba. Mas yun naman, eh, 'di ba? Siyempre gusto natin maging malinaw na at saka mas makaabot ng mas maraming mambabasa. Mhm. So, ayun, ah, tulungan din talaga 'no. So, yun. Tulungan sa pag-refine ng ano, ng standards, ng, articulations, yung mga ganyan, expressions, Mhm. um, ayun. Yeah. I think recurring din naman sa discussions natin sa class, no, yung so nakatulong yung pag-reinforce din ni Faye na hindi naman static ang craft, eh, no? Hindi naman 'yan parang meron talagang set na a set of aesthetic values na unchanging, no? Decontextualized, no? Tas laging kailangan lahat 'yun ang gagawin, no? I mean, sometimes we maybe even unconsciously ano no, slip into that, no, lalo na ay minsan feeling ko pag yung workshop, eh, no, parang may ganong context din siya na parang may set kasi na expectations, no, and then ang work is to meet those set expectations, no, but if we're to recognize that craft is contextualized, it's ano, a product of historical processes also, then may sense ka na hindi lang iisang ano yun, hindi yan fixed, no? Ano rin, nag-iiba-iba siya depende sa sitwasyon, no? And kaya, at hindi pwedeng, hindi rin ibig sabihin, ito may craft, ito wala. Lagi may craft, depende sa, sa konteksto, no? Tapos doon din, nade-determine ko ano ba yung pangangailangan ng akda, which was nakalimutan ko sa klaseng ito ba or sa iba, yung di ba kunyari nasa mob ka, hindi ka puwedeng magpaka-inaccessible yung tula mo, hindi kasi hindi Oo, yun yung konteksto nun, di ba? Hindi yun yung, tapos therefore hindi naman ibig sabihin na ito mali, ito tama. Pero contextualized siya 'no, depende sa sitwasyon may tinatawag na na porma, I suppose 'no. Um, because we are almost out of time, meron ka bang last words for the class? um, last words. Yun, yung tatlong ano, dahilan kanina, valid sila kung bakit kailangan mag-do it yourself, no? Because you want to, because you can, and because there's a need. So, um, ewan ko, parang, at saka ano lang, parang yung attitude lang lagi na bukas sa Hmm. pagkatuto at saka sa, ah, pagbabago 'no, yung hindi ka masyadong conservative or hindi ka hindi mo ise-set yung ways mo sa simula pa lang. Mhm. Ah, kasi maraming puwedeng mangyari, maraming nangyayari at saka talagang magbabago ka. So, dapat huwag tayong matakot magbago or Mhm. maging, kunwari, "Ay, parang ang inconsistent ko," or like, "Hindi ako ito," yung gano'n 'no. Huwag tayong matakot sa gano'n, lagi lang tayong open sa, ah, new learnings, ganyan, new realizations kahit na mali, I mean, kahit na ma-realize natin na, "Ay, mali pala yung aking previous na alam," ganyan 'no. Kahit na marami siyang china-challenge at saka, kini-question tungkol sa atin, sa ating kaalaman, sa ating sariling wisdom 'no. Um, Maging humble lang, 'yan. Maging humble lang sa new learnings at saka sa mga pagbabago, sa mga change, ganyan. Lagi namang change, 'di ba? Change is constant, yung sabi ni Marx. And the point is to change the world. Ayun. So gano'n talaga, parang gano'n. So, kung hindi tayo humble, kung conservative tayo, kung hindi tayo like,
ano ba tawag diyan? Understanding and yung ano ba tawag dun, empathetic ba yun? Oo. Yung umuunawa sa kapwa, parang we won't go very far. Mm. So, yun, laging lang maging humble sa sa pagkatuto. Tsaka wag matakot sa pagbabago. And hanggang ngayon, like, bawat segundo natututo tayo tsaka nagbabago, parang gano'n. So, okey lang 'yan. Hindi natin alam ang mga bagay-bagay, agad, alam mo 'yun? Or Mhm. akala natin alam natin ang isang bagay, pero mamaya iba pala or mag-iiba na naman. So, okey lang 'yan, parang gano'n. So, basically have fun. Mhm. 'Yan, have fun lang. Have fun, no? And fun does involve a lot of ano rin, thinking and learning na and ano, Oo, and oo. refining na Ano ba yung tawag dun, parang experimenting, yung ano yung tawag dun, trial and error, 'no? yes. Trial and error. Ayun. Okay. Oh, maraming salamat, Faye. Palakpakan natin or ano bang ginagawa sa Zoom, no? Thank you so much for giving us this time to discuss Gantala and to wrap up our semester. This was quite an enriching final discussion for the year, no? And so also to the class, we will also have our final activity of the year, no, via our synchronized writing activity, the details of which I have posted on Google Classroom. So let us just move our communication there also for that. Dito na nagtatapos ang ating session for today. So maraming salamat sa inyong lahat and I will see you online, no, for our synchronized. Tignan natin kung kakayanin natin to writing activity. All right. Thank you, everyone. And thank you so much, Faye. Salamat din, salamat. Sige. Sige po. Bye-bye. Bye.